karugtong ng katangian ng dalawang paraiso na ibibigay sa mga taong natakot sila. Pinaghandaan nila ang oras na tatayo sila sa harapan ng kanilang Rabb ay fihima aynani tajriyani. Napapaloob sa dalawang paraisong yan ang dalawang ayn. Ibig sabihin ng ayn yung kung saan nagmumula ang tubig. Kung ang ilog ay kung saan siya nagmula ay yun ang tinatawag na ayn. So ito ay dalawang ayn. Dalawang ayn tajriyani na dumadaloy. Dumadaloy sa paraiso, dalawang paraisong yan na ibibigay sa taong khafa maqama rabbihi, natakot sa oras na tatayo sa harap ng kanyang Panginoon. Na yun ang Allah. Fihima min kulli fakihatin zawjan. Napapaloob sa dalawang paraiso na ito ang lahat ng klaseng prutas ay dalawang uri. Lahat ng prutas ay dalawang uri. Halimbawa, kung bayabas ay dalawang klaseng bayabas, kung minggo ay dalawang klaseng minggo, basta lahat ng uri ng prutas ay dalawang klase. Fihima min kulli fakihatin zawjan. Muttaki'ina ala furushin batainuha min istabraq wa jannal jannatayn dan. Patuloy pa rin na idinidescribe ng Allah sa atin ang kagandahan ng dalawang paraisong ito na ibibigay sa mga taong nagkaroon ng takot ay nakasandal sila sa mga carpet na ang mga kumot doon, kumot na mga makakapal, yung makapal na sutla. At saka malapit sa kanila ang dalawang paraiso. Dalawang paraiso na punong-punong mga prutas. So, malapit sa iyo ang mga bunga ng prutas, hindi ka mahihirapan pumunta upang kumuha, kundi napakalapit sa carpet na yan. Ang mga kumot niya ay kabilang sa mga makakapal na sutla. Masya Allah. So ano pa? Fihinna qasiratu tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Napapaloob sa dalawang paraiso na ito ang mga kasirat, mga asawa na babae, ang tinutukoy dito ay ang mga lalaki. Mga asawang mga babae na short sila tumingin. Hindi sila titingin sa ibang lalaki. Tumitingin lang sila sa kanilang mga asawa na walang nakagalaw sa kanila na tao before at walang nakagalaw sa kanila na jinn. Mga virgin sila. Tingnan niyo, lahat ng kagustuhan ng tao, lahat ng kailangan niya ay ipaghahanda ng Allah sa kanya sa dalawang paraiso na ito, na ang ticket natin dito ay khawf. Matakot tayo kay Allah. Matakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na ang magtrabaho ay ang ating mga puso. Kaannahunna liyaqut wal marjan. Para silang mga perlas na yakut. Ang yakut at saka marjan ay dalawang klaseng mga perlas, diamond na napakaganda niya sa kintab niya at saka ganda niya. So yun ang katangian, yun ang kahalintulad ng kagandahan ng mga babae doon na asawa ng mga taong natakot sa oras na harapin niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. So pag nabanggit po ang lalaki, alam ko na ang karamihan sa alam ko na mga babae ang nakikinig, pero pag nabanggit ang lalaki ay ang babae na mapaparaiso ay siya ang rayna ng mga hurulain na ito. Mas mataas ang kanyang antas sa paraiso kaysa mga babaeng ito. Pangalawa, yung mga babaeng hindi nagkaroon ng asawa, o di kaya kahit na nagkaroon ng asawa ay naghiwalay, ay walang single sa paraiso, mga kapatid sa Islam. Walang single. Bibigyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga asawa na kalibel nila sa pananampalataya at kalibel nila sa ibada. So, kaya don't worry sa mga hindi nagkaroon ng asawa kasi saglit lang tayo sa mundo. Ang pagsikapan po natin ay
makasigurado tayong mapunta tayo sa paraiso ng Allah dahil doon magkakaroon ng asawa ang mga hindi nagkaroon ng asawa dito sa daigdig. So, yun ang isiningit natin dahil ang tinutukoy dito ay ang mga lalaki. So, hindi katulad ng mga babae, ang rules ng mga lalaki na maraming asawa. Tulad din dito na ang babae ay iisa lang ang kanyang lalaki. Pero ang mga kalalakihan ay pinahintulutan ng Allah na mag-aasawa ng 1, 2, 3, 4 dito sa daigdig kung magiging makatarungan sa kanila. Pero sa kabilang buhay ay higit pa sa 4. Ang mga babae naman ay iisa lang dito sa mundo ang kaniyang asawang lalaki at hanggang sa kabilang buhay ay iisa rin, pero tiyak na hindi magsisilos doon at tiyak na masasatisfied sa isang asawa. Masasatisfied sa isang asawa niya. Ipagpatuloy po natin ang katangian ng dalawang paraiso na ito na ibibigay sa mga taong natakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah pagkatapos niyang i-describe ang katangian ng paraisong to, ay sinabi niyang hal jaza wal ihsan illa al ihsan. Walang gantimpala ang gumawa ng kabutihan dito sa daigdig. Illa al ihsan, maliban sa kabutihan din sa paraiso. Ginawa mo dito ang mga kabutihan. Ano ang mga kabutihan, mga kapatid sa Islam? Ang mga kabutihan na ito ay ang kabutihan tungo kay Allah at kabutihan tungo sa kanyang mga nilalang. Ginagawa natin ang anumang klaseng pagsamba na ang iniisip natin ay tinitingnan tayo ng Allah o di kaya nakikita natin ang Allah. At pag hindi tayo umabot doon ay tiyakin natin na tinitingnan tayo ng Allah. Ganon din sa anumang serbisyo natin sa mga nilalang na ang iisipin natin doon ay para magantimpalaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magkaiba po ang mga ginagawa natin dito kasi ang obligado ay ginagawa natin para dahil takot tayo kay Allah na paparusahan niya tayo pag hindi natin ginawa. Yung mga optional naman o di kaya voluntary ay ginagawa natin dahil takot tayo na baka hindi magkasya ang gantimpala ng mga obligasyon na pagsunod natin ay para maidagdag sa atin. Kasi pag may mga mali-mali ang pagsasabuhay natin sa mga obligasyon tulad ng dasal, zakah, fasting, hajj, ay titingnan ang ating mga voluntaring dasal, ating mga voluntaring sadaka, ating mga voluntaring fasting. So, idadagdag yan para maging okay. So, ginagawa natin yan bilang extra natin sa kabilang buhay. So, pag hindi natin ginawa ang voluntary ay hindi naman tayo paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang pagkakaiba ng pagsasabuhay natin sa wajib at pagsasabuhay natin ng sunnah. Extra lang natin ang sunnah dahil gusto nating makasigurado sa kabilang buhay at gusto nating mataas ang ating antas sa kabilang buhay. Sinabi pa ng Allah na wa min dunihima jannatan. Aside from the 2 jannah, nabanggit natin yung dalawang paraiso ay may bonus pa, mashallah. May bonus pa, sabi ng Allah. Maliban pa sa dalawang yan ay mayroon pang isang dalawa. So naging 4 na, mashallah. Ang laki pala ng gantimpalang ng matakot ka kay Allah. Kaya mula ngayon mga kapatid sa Islam ay i-practice natin na matakot ang ating mga puso. Ilagay natin sa puso natin na bakit mo ito ginagawa? Kasi takot ako kay Allah. Every time na nagdadasal ka, bakit ka magdasal? Takot ako na baka paparusahan ako ng Allah pag hindi ako nagdasal. Bakit ka nagsasaka? Takot ako na parusahan ako ng Allah. Bakit ka nag-aabaya? Kasi takot ako na parusahan ako ng Allah. Bakit paparusahan ba ng Allah ang ipinapakita niya ang kanyang aurat, ang hindi dapat makita? Oo, paparusahan niya. Anong parusahan niya? Pasusutin ka doon ng apoy. Yung hindi niya tinatakpan ang buhok niya.
ang liig niya, ang braso niya. Kahit na tinatakpan niya ay kitang-kita kung gaano kalaki. Kitang-kita kung gaano kataba, ay hindi pa rin yan natakpan. Ang gusto ng Allah sa ating mga babae ay huwag makita ang feature ng ating katawan. So, bakit mo tinatakpan? Kasi takot ka. Wajib. Obligado sa babae na takpan niya ang kanyang katawan. Para bakit? Para maproteksyonan. Para maproteksyonan na hindi mapaglaruan ng mga kalalakihan. Ganyan tayo inalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw niyang paglaruan lamang tayo ng mga lalaki na mga mapagsamantala. Kaya, inalagaan tayo ng Islam at sana tanggapin natin ang pangangalaga ng Islam sa atin. Aside from the 2 Jannah, ay mayroon pang additional na 2 na ang katangian niya ay mudhammatan. Dark green. Yun ang mudhammatani, 2 paraiso na mga dark green. Fabi'ay, hindi ko binabasta ang fabi'ay ala rabbikum tukadhiban kasi ang pinag-aaralan lang natin ay ang katangian ng paraiso, 2 paraiso at pang-4 na ito na ipagkakaloob sa mga taong natakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Fihima aynani naddakhatan. Napapaloob sa additional na paraiso na 2 paraiso din ang 2 fountain, 2 fountain na tubig. Yung kaninang nauna na nasa 2 paraiso ay dumadaloy. Ito naman ay fountain. Hindi siya dumadaloy kundi fountain na napapaloob din sa additional na 2 paraiso na ibibigay sa natakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Fihima fakihatu wa nakhlu wa ruman. Napapaloob sa 2 paraiso na ito ang mga prutas at napapaloob din sa kanya ang palmera at napapaloob sa kanya ang rumman. So, napag-aralan po natin sa talakayan natin sa katangian ng paraiso na ang hiniram lang ay ang pangalan. Halimbawa, nabanggit dito na palmera o di kaya rumman, pero pangalan lang. Ayon sa katangian sa paraiso ay magkaiba. Dito ay ang puno ng palmera ay kahoy, di ba? Pero doon ay gold. Ang prutas dito ay babalatan mo pa, pero doon ay hindi mo na babalatan. Ang prutas dito ay medyo matigas-tigas, doon ay napakalambot. Ang prutas dito ay hindi mabango, pero doon ay napakabango. Ang prutas dito ay may mga buto, pero ang prutas doon ay walang buto. Ang prutas dito ay kailangan mo pa aniin. Papawisan ka pa. Pero doon ay anong sabi niya kanina? Jannatayn dan. Malapit sa kanya ang mga prutas. Na mga fresh kasi nandoon pa sa kanyang puno. Fihima fakihatu wa nakhlu wa ruman. Fihinna khayratun hisan. Napapaloob sa 4 na paraisong ito. Naging 4 na, mashallah, tabarakallah. Dalangin natin kay Allah na maging kabilang tayo sa mga taong natakot kay Allah dahil napakalaki ang maaanin nilang gantimpala. Fihinna khayratun hisan. Napapaloob sa 4 na paraiso na ito ang mga babaeng napakaganda nila. Napakaganda ang kanilang mga pag-uugali at napakaganda ang kanilang mga itsura. In love sila sa kanilang mga asawa. At hindi sila nangangaliwa. Hurum maqsuratun fil khiyam. Ang mga asawa na ito, na napakaganda nila, napakaganda ang kanilang mga kalooban at napakaganda ang kanilang mga pananalita at ang kanilang mga kaugalian sa kanilang mga asawa, ay mga hurum maqsurat. Ito ang tinatawag natin ng hurul ain. Mga babae ito na hindi babae sa mundo kundi espesyal na mga babae na nilikha ng Allah mula sa perlas. Hindi sila mula sa lupa. Hindi natin tulad. Pero ang mapaparaiso sa atin ay higit sa mga babaeng ito. Nakatakip sila sa mga
tent. Na ang tent na ito ay hindi tulad ng tent natin dito mga kapatid sa Islam. Yung napag-aralan natin na isang tent lang doon ay hindi tulad ng tent dito kasi binutasan lang yung napakalaking diamond o di kaya perlas na nakikita ang loob niya sa labas. Transparent na perlas o di kaya transparent na diamond na napakalawak niya. Napakalawak, hindi tulad ng nakikita natin dito na mga khayma na hindi malawak at mga plastic lang, mga sako, ganyan. Ang khayma na ito ay napakaganda. So, saan na papaloob ang mga babaeng ito? Doon sa mga tent na ito, tent na yan na hindi sila nakikita ng iba. Ang nakakakita lang sa kanila ay ang kanilang mga asawa. Lam yatmithun insong qablahum wala jan. Walang nakagalaw sa kanila na tao before at walang nakagalaw sa kanila na mga jin. Muttakiina ala rufrafin khudrin wa abqarin hisan. Nakasandal sila sa mga unan. Na ang mga unan ito ay ang mga punda niya ay mga green, mashallah. Napakadetali ang itsura ng paraiso na ito mga kapatid sa Islam. Wa abqarin hisan at mga carpet na mga magagandang carpet. So, bakit detali ang pag-describe ng Allah sa lugar na ito? Apat na paraiso na ito. Kasi likas ng tao na mahilig siya sa mabuti. Kung buhay lang ang puso ng mga tao, ay talagang mawawala ang atensyon niya sa mundo. Kasi ang mundo na ito ay hindi tayo dito tatagal. At saka kahit na mayaman tayo, hindi pa rin natin maabot ang kaligayahan. Talagang may kulang pa. So pag pinili natin ang mundong ito, kasi dito tayo nagpasaya, hindi tayo natakot kay Allah, hindi tayo natakot sa kinabukasan natin, kahit na naririnig natin ang mga pagbabala, hindi tayo nainggit sa mga gantimpala na ipagkakaloob sa mga taong sumunod kay Allah bilang takot nila, bilang pagmamahal nila kay Allah ay magsisisi tayo sa kabilang buhay. So ito po mga kapatid sa Islam ang napag-aralan natin ngayon na ang panglimang pagsamba ng puso na yun ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang napag-aralan natin ay ang lugar niya na siya ay pangatlo sa haligi ng ibada. Ibig sabihin, pag nawala ang takot, habang ginagawa natin ang ibada ay hindi tatanggapin ng Allah kasi sira ang ibada natin. Pangalawang natalakay po natin ay ang gantimpala ng taong katangian niya na natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala sa oras na haharapin niya upang imbestigahan. So, dalangin natin kay Allah na mabuhay ang ating mga puso at magkaroon ng malakas na takot sa Kanya. Maraming salamat sa inyong lahat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.